naman sa Sampaloc Site Elementary School, mayroong bubong ang buong campus. At ito ang comparison. Ito ang sa China. Modernong bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Parehong gumagamit ng polycarbonate roofing. Pareho o hindi pareho? Pareho, di ba? Ito naman ang sa India. Isang modernong bansa ngayon, doon sa India. Ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. At ito ang listahan ng mga pinagawa natin covered courts. May number yan, 1 to 20. May sequence na sunod-sunod. Yan ang from number 1 up to 10. Ito ang from number 11 up to 20. Sa 20 pa lamang, pinakamarami na yan. Kasi wala akong kilala sa anumang lugar na meron pinagawa ng 20 na covered courts na pinagawa ng isang tao lamang. Pero nung sinimulan natin, nasa 20, pero hindi pa tayo tumigil dyan. 21 to 30. 31 to 40, 41 to 50, and 51 to 56. Kanyang karami ang mga covered courts namin na gumagamit ng modernong polycarbonate material sa 2nd District ng Parañaque. Pero hindi pa tapos yan. Meron pa rin mga dagdag. Mamaya papaliwanag ko. Ito ang mapa ng Parañaque. At makikita nyo sa 2nd District kung saan ang lokasyon ng mga Coliseum. Ito ang sa Barangay BF Homes, ito ang sa Barangay San Antonio, ito ang sa Barangay Don Bosco, sa Barangay Moonwalk, sa Barangay San Valley, Barangay Marcelo Green, at Barangay San Martin de Porres, at sa Barangay Merville. Ito naman ang 1st District ng Parañaque, San Dionisio, San Isidro, La Huerta, Santo Niño, Dunggalo, Tambo, Baclaran, at Vitales. Ewan ko kung ilan ang mga covered courts doon sa mga lugar na pinanggit ko galing sa 1st District ng Parañaque. Pero makikita nyo kung gaano karami ang nandun sa 2nd District. Sa 2nd District, hindi po problema ang covered court. Napakarami ng covered courts doon na pinakikinabangan ng lahat ng henerasyon mula sa pinaka-senior hanggang sa pinakabata. Doon ho, pag umaga, ang mga senior citizen, doon sila nag-exercise sa covered court, sa mga Coliseum. At hindi sila mag-aalala na baka ulanin sila. Yung mga bata, mga sanggol, pinapasal ang kanilang mga nanay doon sa loob ng covered court. Sa gabi, andun yung mga bata, nagkakasayahan. Kaya ang Coliseum, yung mga covered courts pwede gamitin para sa exercise, pwede sa lakaran, pwede sa binyaga, sa kasalan, pang birthday, pag merong misa, pag merong mga spiritual, merong sayawan, merong ballroom dancing, at marami pang iba. Kaya nakakatuwa po itong programa nito na lahat ng klaseng tao ay nakikinabang. At yan ang nangyayari sa 2nd District ng Parañaque. Ito naman ang listahan ng ating mga pinagawa mula nung isang taon. Ang natapos 22, biro nyo, nagsimula ito nung July. Kung gaano karami na ipagawa natin. Mula nung July last year, 22. Nasimulan na, meron pang 8 na nasimulan na maaaring matapos itong buwang Nobyembre. Mula nung sinimulan ko, itong covered court program natin, katulad na sinabi ko kanina, 56 na ang natapos natin. At bago matapos ang taon, meron pang 11 na nakahangay na at sisimulan pa rin at makakadagdag pa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating, hindi lang yan ang programa natin, meron din tayong paglilinis ng mga creek, mga ilog, desilting and riprapping. Kasi katulad sa inyo dito, sa amin importante din yung aming mga creek. Yung ibang creek namin marurumi, kaya pinapadisil namin, pinapalinis namin, at pinapagawa ng riprap para hindi po umusos yung lupa at hindi magbara doon sa ilog o sa creek. Ito ang litrato doon sa Airport Village. Dati, binabaha ito doon sa Barangay Moonwalk. Nagpunta ako roon, matapos yung malakas na ulan ng Pedring. Ito, mismong araw ng Pedring ito. At makikita nyo, napaka-smooth na, napakaganda ang daloy ng tubig. Ito ang bilang ng mga pangkasalukuyang desilting and riprapping projects natin. Mula nung magsimula, nung isang taon, ang 15th Congress, noong July, 9 na ang natapos. At mula nung 2004, 31 na. At alam nyo, ngayon, meron akong 3 na ongoing desilting and riprapping projects na marahil
pinakamalaki sa kasaysayan ng Parañaque. Pag matapos ito, halos lahat ng mga major creeks namin ay maririp-rap na doon po sa 2nd District ng Parañaque. Kanina, ginugol ko yung halos buong hapon para puntahan at inspekin yung mga ginagawa ngayon na rip-rapping doon sa mga creek namin. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, familiar kayo rito, sabagat ito sa lugar ninyo. Ito ang Entertainment City, project ng PAGCOR sa loob ng Parañaque. Alam niyo, maraming suwasakay dito sa Entertainment City. Parang pinapalabas na sila ay nakatulong dito, sila ay kasama dito. Tingnan natin kung ano ang record, kung ano ang katotohanan. 2006 pa, andyan na si Mayor Bernabe. Siya ang talaga nasa likuran dito. At alam niyo, itong project na ito, ang dami makikinabang. Biro nyo, ganito ang master plan. Pag matapos ito, ganito itong magiging itsura dito sa Entertainment City na marami sa inyo ay makikinabang. Marami sa mga taga-Parañaque, 1,000 mahigit ay makakaroon ng trabaho dito sa napakagandang lugar na ito. Ang Entertainment City naging subject ng City Resolution, City Council Resolution dated September 18, 2008. Kaya nakita nyo, noong 2008 pa, nagkaroon na ng resolution dito, ang nakalagay dito, endorsing the PAGCOR Manila Bay Tourism and Entertainment City in the reclamation area of Parañaque. 2008 pa, hindi po last year. Kaya sino man ang wala pa sa gobyerno noong 2008 ay walang karapatang magsabi na siya ay kasama dito sa programang ito. At katunayan, nagkaroon kami ng meeting sa Appropriations Committee doon sa Kamara de Representantes. Andun ang PAGCOR, andun ang Chief Executive Officer ng PAGCOR, si Mr. Nagyat. Andun ako, nagtatanong ako, sinabi ko sa kanya, Mr. Nagyat, pakisabi lang for the record, kailan ba nagsimula itong mga proyektong ito na nakikita natin ng mga buildings na ginagawa? Ang sabi ni Mr. Nagyat, lahat ng mga kontrata ng mga building na nakikita natin ginagawa ay naaprubahan at pinirmahan noong pang 2008. Ibig sabihin, noong pang 2008, napirmahan na yan. At nagsimulang ginawa noong 2010. Kaya ulitin ko, itong programa nito, ang may kredito dito ay walang iba, kundi ang ating Mayor June Bernabe. Siya lamang dapat mabigyan. Madalas makita ako ng mga tao at kasama na ang baklaran. Napalakad-lakad, mahilig tayo maglakad. Minsan, dyan sa Gigi Cruz, pupunta sa mga Tapsilugan dyan, sa Bagong Sikat, sa Bagong Buhay, dyan sa Riquido, sa Santa Rita Church, tapos sa Tambo, sa Tramo, sa BF, sa Sampaloc, sa Sukat. Madalas makita ako naglalakad. Ang sabi ng iba, si Congressman, parating lakad ang lakad. Sa araw, nandyan, gabi, nandyan. Baka mamaya, naglalakwat sila sa Kongreso yan. Kasi kung nandito siya, di wala sa ron. Mga kasama, hindi po. Sa pamamagitan ng time management, parang nagiging dalawa ang aking katawan. Gusto ko pong i-report sa inyo, ako yung congressman pa noong 1992. Pang-anim na term ko nito. At gusto kong sabihin sa inyo na minsan hindi po nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes si Congressman Goles. 100% perfect attendance po ang aking record sa Kamara. Yan ang aking record po. Pero alam mo, meron iba. Bago pa lamang Congressman, may absent na. Pero si Congressman Goles, hindi po ganyan. Pero hindi po, baka meron magsabi, oh, andyan ka, baka mamaya nagbubutas ka lang ng silya. Hindi po, makikita nyo, nagtatrabaho tayo. Ito ang mga litrato habang nagsisisyon. Minsan nandito ako nakikinig. Nandito ako nagipagpulong sa mga leaders ng Kamara. Minsan ako nakatayo. Either nagtatanong o ako nagtatalumpati para magbalangkas sa mahalagang mga national issue. Ano ba ang mga panukalang batas o mga batas na akin na paabrubahan? Siyempre, importante sa isang congressman. Kami tinawag na mambabatas. Pag mambabatas ka, dapat gumagawa ka ng batas. At kung ikaw gumagawa ng batas, dapat mataas na kalidad na batas ang ginagawa. Na talagang malaki ang impact sa mga tao. Malaki may tutulong. Ang record po ni Congressman Goles, ito ang isa sa pinagmamalaki natin. Principal author po ako ng isa sa pinakamahalagang batas na lumabas sa ating panahon, Climate Change Act of 2009.
Alam niyo naman ang climate change, di ba? Ang climate change, malaking panganib sa ating sibilisasyon. Sabi nila, dahil sa global warming, baka tumaas ang dagat. At pag tumaas ang dagat, maraming lugar sa Pilipinas na malapit sa dagat ang maaaring bahain. Pag tumaas ang pag mag-uminit, baka maapektuhan yung ating food production at magdulot ng kagutuman. Baka dumami yung tinatawag ng tropical diseases. Kaya ito, malaking banta. Kaya yan ang naging aspeto, naging subject ng ating batas, Climate Change Act of 2009. International humanitarian law para proteksyonan ang ating karapatang pantao. Philippine National Police Reform Law. Ito po para linisin ang ating Philippine National Police. Si Congressman Golesin po ang principal author nito. Philippine Coast Guard Act para sa mga tao, mga kababayan natin na madalas maglakbay sa dagat para pangalagaan ang karagatan. Philippine Coast Guard Act ang mayakda ang inyong lingkod. Ang cityhood ng Parañaque, dati municipality tayo, naging siyudad ng Parañaque sa bisa ng Republic Act 8507 ang mayakda ang inyong lingkod. At yung expanded senior citizens law. Ito, importante para sa mga senior citizens. May nakikita ako mga isa-dalawang senior citizens dito. Naalala nyo, dati, nagkaroon ng senior citizens law. Nagbigay ng 20% of discount para sa mga senior citizens. Pag kayo pupunta ng McDo, Jollibee, mga butika. Lumabas yung VAT, value added tax, binawasan ng 12%. Yung 20%, naging 8% na lamang ang inyong discount. Maraming nagreklamo. Siyempre, ang laking bawas yan. Ang ginawa ng mga ilang kongresista, kasama tayo, nagtulong-tulong at naglabas ng bagong batas, expanded senior citizens law, at binalik yung 20% na discount. Isa po ako sa mga kasama dyan. Kaya ngayon, yan ang paglilingkod ni Congressman Goles para sa mga senior citizens. Pero ito sasabihin ko sa mga senior citizens. Pag kayo magpunta sa McDo, sa Jollibee, doon, sa Chowking, doon sa may bandang Coastal Road, o sa McDo, sa iba pang lugar, ang ibibigay sa inyong discount, 20%. Pero ito sasabihin ko, kung makasabay nyo si Congressman Goles sa anumang mga outlets na sinabi ko, Jollibee, McDo, Chowking, hindi lamang 20% ang discount na ibibigay sa inyo. Bibigyan kayo ng 100% discount. Senior citizen. Education agenda. Edukasyon. Sinabi ko kanina, kaya ako nakatayo rito dahil lang sa edukasyon na aking dinaanan. Kaya yan isa rin, binigyan natin ng emphasis. Bukod sa pagpapagawa ng mga school buildings, ang ginawa natin, nationalization. Ano ba ang ibig sabihin ng nationalization? Ang ibig sabihin yan, pag ang isang eskwelahan ay ma-nationalize, dadagdagan ng pondo ng gobyerno nasyonal ang eskwelahan, bibigyan ng milyong-milyong pisong dagdag na pondo at bibigyan din ng dagdag ng mga teachers para lalong tumaas ang antas ng eskwelahan. Ang Parañaque Municipal High School naging National High School sa bisa ng Republic Act 7841 ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ang dating Dr. Arcadio Santos High School naging National High School sa bisa ng Republic Act 8884 ang mayakda ang inyong lingkod. Dalawang bagong high school pinagawa ni Mayor Bernabe doon po sa 2nd District. San Valley High School at Munok High School. Bagong-bago pa lamang. Maraming naunang high school. May high school sa Baclaran, may high school sa Tunggalo, may high school sa ibang lugar, La Huerta. Pero nauna pa, ang Munok High School at San Valley High School na maging National High School sa bisa ng Republic Act number 10064 at 10065 ang mayakda ang inyong lingkod. Ano pa ibang mga panukalang batas natin? Dahil siyempre tuloy-tuloy ang trabaho natin. Ito po ang mga panukalang batas na ating ginagawa ngayon. Ang Presidente, matapos sa kanyang SONA noong July 25, naglabas na isang libro. Libro po ito, no? Ang title, Priority Legislative Measures of the President. At dito, pinili nila yung 23 priority legislative measures. Alam nyo, there are 24 senators and there are more than 280 congressmen
congressmen and congresswomen. Lahat yan nagpapile ng panukalang batas. Kaya libo-libo ang napapile ng panukalang batas, 23 lamang ang pinili ng presidente. Kaya kukunti. Out of the 23, ako po'y tuwan-tuwa na sabihin sa inyo na 3 dyan, ang panukalang batas na yan, ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Ito po, ang mga panukalang batas. At makikita nyo kung bakit ito pinili. Una, Witness Protection Bill. Para palakasin yung ating Witness Protection Program. Yan yung mga saksi sa mga krimen na nalalagay sa delikado. Katulad ni Jun Losada, ni Colonel Rabusa. Witness Protection Bill para labanan ang krimen. Anti-Money Laundering Bill. Ito naman yung patungkol sa mga pera na tinatago ng mga drug lord, ng mga gambling lord, ng mga kidnap for ransom, at yung mga nagpa-plunder sa gobyerno. Nahihirapan pa rin ang gobyerno para hanapin yan. Kaya ito, pinalakas natin yung ating anti-money laundering. Naglabas tayo ng bill, pinili ng presidente yung ating bill. Maritime Zones Bill. Karagatan. Alam niyo, Pilipinas sa kapaligiran ng karagatan. Andiyan ang tinatawag territorial sea. Andiyan ang contiguous zone. Andiyan ang continental shelf. Andiyan ang exclusive economic zone. Malaking karagatan mo yan. Ang ibig sabihin niya, malaking kayamanan, soberenya, seguridad. Pero alam niyo, meron pong umaangkin sa ating karagatan. Alam niyo kung sino yan? China. Kaya naglabas tayo ng Maritime Zones Bill para proteksyonan yung ating karagatan. Kaya yan ang pinili ng presidente rin. At dagdag dyan, yung creation ng Department of Information and Communications Technology. Ito yung tungkol sa internet, tungkol sa mga telephone natin, yung mga cellphone, tungkol sa mga email, tungkol sa BPO, yung Business Process Outsourcing, mga call centers, marami pa. Nag-create tayo ng bagong department. So isa yan sa mga ating panukalang batas. Ano ang estado ito mga panukalang batas na ito? Alam nyo kasi, madali para sa isang congressman ang mag-file ng bill. Napakadali. Isang kukupihin lang niya o kaya magpapagawa sa staff niya, ipapile. Pero iba yung magtatrabaho ka. Kasi alam nyo, meron mga ibang kongresista at siguro kayo aware dito. Mga membro sila ng tinatawag na Committee de Silencio. Ano ba yung Committee de Silencio? Yan yung mga kongresista na hindi umiimik, hindi tumatayo, hindi nagsasalita. Malalaman niya sapagkat hindi niya nakikita sa TV, hindi niya naririnig sa radyo, hindi niya nababasa sa dyaryo. Walang kaimik-imik. Natatawa kami sa mga ganyan mga kongresista. Minsan, pag nandun kami sa session hall, sinasabi namin, ay, tingnan mo yan, tingnan mo yan. No? Tagal-tagal na rin ito. Hindi tumatayo, walang kaimik-imik. Pinag-uusapan na yung distrito niya, hindi pa rin umiimik. Yan yung Committee de Silencio. Pag ikaw ay Committee de Silencio, membro, medyo mahirap para magtalakay ng mga bill. Kaya ito po ang status ng mga panukalang batas na tinukoy ko kanina. Department of Information and Communications Technology Bill approved ang second reading noong 11 October. Second reading na ipasa. Maritime Zones Bill, yung tungkol sa karagatan natin, approved ang second reading noong October 12. Anti-Money Laundering Bill, ito, katakot-takot ng debate ito, lalo na itong Anti-Money Laundering Bill, ang haba ng debate rito, approved ang second reading noong October 12. Kaya nakita nyo, umaandar yung mga panukalang batas, mga pangunahing panukalang batas ni Congressman Goles, bakit si Congressman Goles hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Ito naman ang isa sa mga advokasya ko, is Spratlys. Alam niyo ito, di ba? Nakikita niyo sa TV, nababasa niyo sa dyaryo. Ano ba ang Spratlys? Ito yung Spratlys, mga maliliit na isla sa gitna ng South China Sea. Andito ang Pilipinas. Mga ibang isla rito, inaangkin ng Pilipinas. Ito ang China. Inaangkin din nila yung mga isla sa Spratlys. Tingnan niyo kung gaano kalayo ang China at kung gaano kalapit ang Pilipinas. Ito ang ating exclusive economic zone, itong blue line na ito. Dapat lahat ng mga bagay dito ay nasa ating kontrol. Pero anong ginawa ng China? Gumawa sila ng red line. Ito po, ang sabi nila, lahat na nasa loob ng red line na yan ay teritoryo ng China.
Kaya tingnan nyo, pinasok nila yung ating lugar. Napakalapit na sa Manila Bay, matatanaw na yan sa Baclaran. Napakalapit sa Palawan. Kung kayo taga Palawan, pati yung beach po, maahagip na ng sinasabing teritoryo ng China. Kaya ito ang pinaglalaban natin. Isa po ako sa madalas tumayo para ipagtanggol yung ating karapatan, yung ating soberenya, yung ating kayamanan, yung ating seguridad. Yung Spratlys issue. Meron pa tayo ibang proyekto. Ito yung paglilinis sa mga creek. Sa iba-ibang barangay, kumuha tayo ng mga tao na taga roon, sinisweldohan, 264 ang nakikinabang dito. TESDA training. Meron tayong 304 na scholars ng TESDA. Yung scholarship program natin mula ng 15th Congress, 1,340. At ito, sa Philippine General Hospital, meron tayong PGH referral, pinapadala rin sa PGH, binibigyan ng konting financial assistance. Mula nung July last year, mahigit 4,900 ang nakikinabang. At marami dyan, galing po sa District 1, sa inyong distrito, 1,465. Welcome po kayo na sumama dito sa programa ito. At ito, parang medyo malungkot po ito na makikita niyo kung bakit. Ito yung ating libreng palibing program. Ayoko nang bagitin sana, pero maging practical tayo. Ang buhay, sabi nga nila, parang awit lamang. Mayroong simula at mayroong katapusan. Sa 2nd District ng Parañaque, kung sakaling umabot sa katapusan ang buhay at siya ay miyembro ng isang mahirap na pamilya, meron po kaming libreng palibing program. Sagot ng libreng palibing program ang pagpapalibing, walang gastos ang pamilya na mahirap. Alam niyo kung bakit ko sinimulan ito at bakit ginagawa ito? Kasi ang pamilyang mahirap, pag namatayan, doble ang trahedya. Una, namatayan ka na, trahedya na yan. Pangalawa, ang mahirap na pamilya, pag namatayan, ano mangyayari? Mababaon sa utang. Ang tagal bago makaahon, kaawawa, lalong hihirap yung buhay nila. Kaya minarapat ko na ang pondo, merong parte ng pondo na pinagkatiwala sa akin na ilagay ko sa akin libreng palibing program. Pasensya na po at ang 1st District ay hindi pwedeng may sama dito sapagkat hindi po papayag ang namamahala ng pondo nito. Pwede lang sana. Pero bakit ganito sa 1st District? Alam nyo, ang congressman ka ng Batanes, congressman ka ng Pampanga, congressman ka ng Palawan, Parañaque, at iba pang mga lugar. Lahat kami may pondo para dito. Kung gustong gamitin ng congressman yung pondo na yan. At sa akin, katulad ng sinabi ko, inilaan ko ang parte ng pondo nito para sa ganitong programa sapagkat alam ko na ito ay kailangan ng tao, lalo na yung mga mahirap na pamilya. Ito ang listahan ng ating mga iba-ibang proyekto na sinimulan noong July last year. Coliseums completed, 22. Coliseums under construction, 8. Coliseums for funding, 11. Mahigit isang taon pa lamang yan. School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4. Ginagawa na. Roads completed, siyam. PGS referrals, libo-libo. TESDA scholars, daan-daan. CHED scholars, libo-libo. Kaya may 1,000. Dole workers, 264. Libreng palibing, daan-daan. At desilting repropping siyam at binanggit ko kanina, meron akong 3 dambuhalang desilting and repropping project na pag natapos at ginagawa na ngayon, halos lahat ng mga creeks namin ay maririp-rap na. Magbabago ang anyo ng mga creeks ng buong 2nd District ng Parañaque dito sa programa na ito. Ito naman ang siyempre sinabi ko kanina, importante para sa congressman na ikaw ay sumasali sa debate. Ikaw ay naririnig doon sa Kongreso. Ito ang debate tungkol sa reproductive health. Ito naman ang State of the Nation Address ng Presidente. Ito yung budget noong isang taon. 2 linggo kami nagtrabaho. Natapos kami mga alas 3 ng umaga. Ito si Speaker Belmonte. Andito po ako sa malapit sa kanya. Ito naman nung mga 2 months ago, natapos kami mga halos hating gabi. Matapos ang 2 linggo pagkatrabaho. Ito si Speaker Belmonte at ito ang Majority Leader at
tumayo tayo. Nag-privilege speech po tayo dyan. Committee on Foreign Affairs, ito yung pinag-uusapan kung paano pabilisin ang proseso ng passport. Marami sa ating kababayan nagrereklamo na napakabagal ng proseso ng passport. Malapit sa inyo dito. Committee on Energy, yung presyo ng enerhiya. ICT, yung sinasabi ko kanina, Information and Communications Technology, mga call center, internet natin, mga telepono natin. National Defense, andito yung mga general at admiral ng ating AFP. Ito naman ang sa budget. Katabi ko si Speaker Belmonte rito. Ito ang transportasyon. Kasama ko rito si Congressman Biaso. Ito naman ang Commission on Appointments. Ito ang nag-approve ng appointment ng mga sekretaryo, mga ambassador at mga general. Ang chairman ng Commission on Appointments, si Senator Juan Ponce Enrile. Ang vice chairman, si Congressman Roy Lugoles po ng 2nd District ng Parañaque. Nagbibigay rin tayo ng wheelchair at mga saklay. At ito gusto ko i-announce sa inyo. Kung sakali na meron sa inyo, ito galing sa personal na pondo mo. Baka meron kang kakilala, kamag-anak, kamiyembro ng pamilya na nangangailangan ng wheelchair o kaya saklay, magsabi lang kayo sa amin, i-verify namin kung talagang kailangan ng wheelchair, and within 1 week, pinapangako po namin, i-deliver ang wheelchair o kaya ang saklay. Ito mga litrato habang ibibigay kami ng mga wheelchair at sasakyan. Pinag-uusapan din ang sasakyan. Alam nyo, nung unang distrito ko, nung unang termino ko bilang congressman noong 1992, ito mga sasakyan na aking i-deliver sa iba't ibang barangay. Isang Anpra, 2 multicab, isang dump truck. Yan, naalala niyo yan, na dumating sa Baclaran. Para sa 16 na mga barangay noong panahon na yun, at Anpra, para sa lahat ng mga eskwelahan. Kaya suma total, mahigit 84 na mga sasakyan ang atin na i-deliver. Hindi po 8, hindi 10, kundi mahigit 84 na mga sasakyan ang atin na i-deliver sa buong siyudad ng Parañaque noong una kong termino. Ito naman ang bilang pawakas. Alam nyo, maraming nagsasabi, Congressman, parang ang dami ng project nyo. Doon na lamang sa covered courts, napakarami, mahigit 20. Yung na makagawa ka ng 2-3, ang dami na lang. Pero sa iyo, mahigit 20. Meron ka pang palibing, meron kang PGH, ang dami mong reprapping, school building, pagpapasimento ng kalye. Parang masyadong marami. Ito ang sagot ko dyan. Alam nyo, ang congressman, pare-pareho ang pondo. Congressman ka ng Batanes, congressman ka ng Iloilo, ng Cebu, ng Mindanao, ng Parañaque, pareho lang. Nagkakaiba lamang sa estratehiya ng paggamit ng pondo. Parang pamilya. Pare-pareho ang sweldo, pero iba-iba ang paggamit. Ako, sa akin, sinisiguro ko na ang paggamit ko ay para talaga sa mga kailangan ng tao. At tinitiyak ko na lahat ng pondo na pinagkakatiwala sa akin ay talagang pinararating ko sa tao. Bawat isang kusing fully accounted for, wala pong nawawala dyan. At gusto ko rin sabihin sa inyo bilang pagwakas, si Congressman Goles po, matagal na nagsisilbi sa gobyerno. Naging junior officer ng Philippine Navy, naging deputy administrator ng Marina, naging postmaster general, naging cabinet member, naging congressman ng 6 na termino. Malaki po halaga ang pinagkatiwala sa akin. Marami ng proyekto. Pero ito ang sasabihin sa inyo. Minsan, hindi po nagkakaso sa ombudsman si Congressman Goles. Malinis po ang aking record. So, yun lang po ang aking ulat sa bayan. Kaya nakikita nyo, marami po sa mga ulat ko ay mga bagay-bagay na mahalaga para sa inyo. Makakatulong para sa inyo. Kaya naman, tinuturing ko na, tungkulin ko na ibahagi ko ito sa inyo. Kung sakali po na meron kayong mga bagay dito na nagustuhan at mga kaalaman na importante sa tingin nyo, baka pwede po naman na iparating nyo rin sa mga kapitbahay nyo. Ikwento nyo naman yung mga ginagawa namin sa 2nd District ng Parañaque. Pwede ko ba? Kwento nyo. Kwento nyo yung mga nakita nyo na itsura ng mga school buildings namin sa 2nd District. Ikwento nyo yung tungkol sa libreng palibing. Ikwento nyo yung mga Coliseum na napakaganda ng mga bubong. Hindi ko ba? Ay, share naman. Yun lamang po. So sa muli,